Evangelista Paul Murtis. At Beth Flores po. Ayan. Pasko na naman, dapat, we wish you a Merry Christmas. Di ba, Dad? We wish you a Merry Christmas. A blessed Christmas. Di ba? And a Happy New Year. Di ba? Okay. So, magandang umaga po on a Monday morning. Kasi alam natin, Pasko na, di ba, Dad? Kasi ako nagsastart talaga yung Christmas sa akin pagdating ng December. Okay. Or yung sinasabi nilang Advent 4 Sundays prior. Yun yung masaya. Kaya tayo dito sa December na Pilipinas talaga kasi agad, Pasko na. But anyway, excited na po kayo. Kami excited din. So, yes. Ngayon po, salamat at kasama namin kayo ngayon sa pakikinig o kaya panonood. Dito po sa ating programang Gabay na nagmumula po sa 702 DZS. Kami po ay inyong napapakinggan sa pamamagitan po ng radyo o di kaya sa pamamagitan po ng Facebook Live. Naririnig nyo rin po kami dyan po sa bandang Visayas and Mindanao sa pamamagitan naman po ng DYVS. So, salamat po. At kahit masyado pang madilim ang bandang alas 5:30 or earlier, minsan naririnig nyo ang program natin a little bit earlier. Pero, salamat po at nakatuon pa rin kayo sa atin. Ayan. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, ganitong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas. Araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatda ng mga bagong kaalaman, makalangit na mga awitin. At syempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos na naglalayong kayo hatda ng isang hamon at isang gabay. Ayan. Amen. Okay. Mukha mo'y hahanapin ko.
followers ng Gabay Library, meron tayong bagong pag-uusapan. Tama-tama naman, Kapaskuhan, di dapat naka-sync tayo sa Christmas. So ngayon po, pag-uusapan natin, ways to make Christmas more meaningful for your family. Di ba? Kinuha po natin ito sa backwoodsmama.com. Hinahanap ko kung sino yung author. Wala akong makitang pangalan eh. So, unang-una po, ang kanyang tip, learn about your family's cultural heritage. Eto na naman nga po ang Pasko, isang magandang panahon sa loob ng isang taon na puno ng mahabang listahan ng dapat gawin at bilhin. At kapag dumating na po ang mismong araw ng Pasko, pagod na po tayo. At nagpapasalamat na malapit na itong matapos. Relate ka ba? Ako, ganyan din noon eh. So, kung gayon, matutuwa po tayo ngayon sa ating pag-uusapan. Bago pa po tayo madala ng Christmas rush at sobrang gastos, may mga paraan naman kung paano natin ipagdiriwang ang Kapaskuhan na hindi po tayo stressed, di ba? At pagod at stressed din dahil nauubusan tayo ng budget. So, ito po yung ating pag-uusapan nga. Unang tip, learn about your family's cultural heritage. Alamin ang mga Christmas traditions ng inyong mga pamilya. Ang author po ay nagmula sa isang French-Canadian na pamilya. At ang kanyang cultural heritage, nagkaroon daw po ng mahalagang impact sa pamamaraan ng pagdiriwang niya ng kanilang Kapaskuhan. So habang lumalapit daw po ang araw ng Pasko, nagsisindi na sila ng mga kandila dun sa Advent wreath. Ito po yung mga bulaklak yan, parang wreath na gano'n, tapos may mga kandila yon. So sinisindihan na nila yon. Nagde-decorate sila ng Christmas tree at nagkakaroon din sila ng Noche Buena. Ganon din pala. May isang term, parang rebellion, parang ganon. So, pag-aralan daw po natin at alamin ang mga cultural heritage natin sa pamamagitan po ng pag-alala kung paano natin o ninyo pinagdiriwang ang Kapaskuhan noong bata pa, di ba? O di kaya magtanong sa ating mga magulang, sa tito, tita, mga lolo at lola, kung paano nila ipinagdiriwang ang Kapaskuhan at humugot sa kanilang mga kaalaman at karanasan upang gawing mas makubuluhan ang pagdiriwang ng Pasko ng ating pamilya. Napakahalaga po ng mga family tradition, lalo na po kung Kapaskuhan. Sa pamilya po ng mga Mortis, hindi masyado yung Noche Buena. Ayon po sa aking natatandaan. Kasi ang celebration po talaga namin sa Mortis ay yung Medianoche, yung New Year's Eve, di ba, Dad? Mm-hmm. So, ang celebration namin sa araw ng Pasko na kung saan nagbubukas lang kami po ng mga regalo. So sa Mortis, mas pinaghahandaan ang New Year's Eve at ang bagong taon, sinasalubong to ng mga handang pagkain. Ang mga Flores naman, pinaghahandaan po talaga ang Kapaskuhan. Nagsiselebrate sila ng Noche Buena at kailangan kompleto ang pamilya sa pagdiriwang na ito. Kaya po sa aming pamilya, sa amin ng pamilya ni Pastor Nes, pinaghahandaan po namin ng aming pamilya ang Noche Buena at Medianoche. Mga mahalagang celebration ng aming pamilya. Pagpasok po ng Disyembre, yan, kagaya sa bahay namin, naglagay na kami ng mga Christmas tree at decoration sa bahay. Hindi naman po ito bongga, di ba? Simple lang. Sa katunayan nga po, nagre-recycle lang kaya kami ng mga Christmas decor sa bahay. In fact, halos 7 taon na, hindi pa ako bumibili ng bago. Ganon. So, bibili lang kapag kailangan. So, pinagkasundaan na rin po namin, lalo na noong bagong kasal kami ni Pastor Nes, kung kaninong pamilya kami magse-celebrate para wala pong samaan ng loob yung mga pamilya namin. So, nasa Flores kami kapag Noche Buena, nasa Mortis naman kami kapag Medianoche. Lalo na po nung maliliit pa ang mga bata at syempre, buhay pa yung mga magulang ni Pastor Nes. Sa amin po, ang daddy na lang ang siyang buhay. Kaya lang po, ginagawa na po namin yan December 29 kasi yun po yung birthday niya. So, excited lagi ang mga bata sa aming paglalagay ng decor sa bahay. Minsan nga, may kanya-kanya kaming design para lalabas lalo ang kanilang creativity. So, pwede naman po tayo mag-decorate ng mga gamit, ng mga simpleng mga bagay. Maging creative lamang. Sa aming bahay, walang Santa Claus kundi nativity set. Dahil pinaninindigan namin na si Kristo po ang tunay na kahulugan
kung bakit may Pasko. So, mga parents, mga nanay, mga tatay, tingnan, ano ba yung pinagkagis ng cultural heritage ng inyong mga pamilya, mga nanay, mga magulang, at i-incorporate po yon para may maganda ring karanasan ang inyong mga anak. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Patuloy po tayo sa ating pagbubulay-bulay at sa panahong ito na nagsisimula na tayo ng Kapaskuhan, ang pagkakaiba ng masama at matuwid, kasi kahit sa Kapaskuhan, mayroong mga masamang kultura at matuwid na kultura. So atin pong pag-aaralan yan. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Okay. Ang pagkakaiba ng mabuti at masama. Ayan. So, tandaan po natin. Sa talatang 21, anumang hiramin ng taong masama, di nababalik sa kanyang kapwa. Ngunit ang matuwid sa puso'y dakila, ang palad ay bukas at may pangunawa. Amen. Talatang 22, siyang mga taong pinagpala ng Diyos, ligtas sa lupain na kanyang kaloob, ngunit ang sinuman na kanyang sumpain sa lupain iyon ay palalayasin. Talatang 23, ang gabay ng tao sa kanyang paglakad ay itong si Yahweh, na upang magligtas sa gawain niya'y siya'y nagagalak. Amen. Talatang 24, kahit na mabuwal siya ay babangon pagkat ang alalay niya'y itong Panginoon. Talatang 25, matanda na ako't mulang pagkabata sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya o ang anak niya'y naging hampas lupa. Purihin ang kanyang dakilang pangalan. Sa lahat ng oras, bukas pa ang palad sa pagkakaloob sa mga mahirap. Kapalaran niya ang magiging anak. Talatang 27, ang mabuti gawin, masamay itakwil, at mananahanan ka sa aking lupain, si Yahweh ang nagsasalita. Talatang 28, pagkat yaong bayang wasto ang gawain, ay mahal ni Yahweh, hindi itatakwil, sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Talatang 29, ang mga matuwid ligtas batitira at di naaalis sa lupaing mana. Amen. Talatang 30, ang mga matuwid madiwang mangusap at ang sinasabi nila'y pawang tumpak. Amen. Evangelista Paul Mortis, musta na po kayo? Amen. Binasa po natin yung mga talatang yon at pinaghalintulad po yaong masama at mabuti. Dahil sa mundo namang ito ay talagang makikita po natin na mayroong mga taong ganyan talaga, mayroong masama at mabuti. Kaya lang, malalaman mo yung masama at mabuti. Ang sabi doon sa ating binasang talatang 21, mayroon daw taong masama na kung manghiram, hindi na ibabalik sa kanyang kapwa. So, ibig sabihin, kinakanya na yung kanyang hinihiram. Ngunit ang matuwid, sa puso'y dakila, ang palad ay bukas at may pangunawa. Okay. Umuunawa yung taong matuwid at inuunawa niya yung iba. Kaya tiyak na itong matuwid na ito, yung mabuti, isasauli niya yung hiniram niya kasi hindi yun kanya. Okay? Kaya yung taong pinagpala ng Diyos ligtas sa lupain na kanyang kaloob, ngunit ang sinuman na kanyang sumpain, so lupain iyon ay palalayasin. So, nakikita po natin ang pagpapala at ang pagpapalo ng Diyos sa mga tao, depende kung sila'y mabuti o kung sila'y masama. Dito sa ating binasang talata na ito. Mga talata lamang ang aking isinulat, nalimutan ko yung kapitulo. You know? Psalms 37. 37? Okay. So mabutit nakuha mo. Opo, ang gabay ng tao sa kanyang paglakad ay itong si Yahweh na upang magligtas. Sa gawain niya, siya'y nagagalak. Okay? Ngunit,
Kahit na mabuwal, siya'y babangon pagkat ang alalay niya itong Panginoon. Ito ang maganda. Matanda na ako't mulang pagkabata. Sa tanang buhay ko'y walang nabalita. Amen. Na sa mga taong tapat ang Diyos nagpabaya o ang mga anak niya'y naging hampas lupa. Purihin ang kanyang dakilang pangalan. Anak, napakaganda no. Amen. So, purihin ang Panginoon. Kayo naman, hindi naman hampas lupa. Ay, hindi. So, purihin ang Panginoon. Hindi po. Oo. Sa lahat ng oras, bukas pa ang palad. Amen. Kailangan yan. Tayong mga mananampalataya, kailangan bukas ang palad. Ang sabi niya, yung mga taong lumalapit, huwag ninyong pahindian. Sapagkat kailangan nila yung bagay na yon at ikaw ang inaasahan. So, nais ng Diyos na hindi mo pahihindian yung mga lumalapit sa iyo. Wag lang aabuso. Bahala na sila. Ang Diyos na ang bahala doon sa kanila. Ang trabaho natin, huwag silang pahindian. Ang mabuti gawain, masamay itakwil at mananahanan ka sa aking lupain. Yan ang sabi ng Panginoon. At marami pang iba, anak, yung binasa natin. So, purihin ng Panginoon, ang Diyos ay nagpapala sa mga mabuti at ang Diyos ay nagpapalo sa mga masama. Saan ba kayo naroroon? Pagpapala o pagpapalo? Tuloy mo na. Doon po muna ako doon sa nanghihiram. Sige. Apo, kasi yun yung kadalasang issue ng mga Pinoy Manghihiram, hindi ibabalik. Mangungutang, hindi magbabayad. Dito po, ang description po, verse 21 yun ng Psalms 37. Anong sabi? The wicked borrows but does not pay back, but the righteous is generous and gives. So, yung hindi marunong pong magbayad, o kaya magbalik, ang term na ginamit, wicked. Di ba, Dad? Yun ang sabi ng Panginoon. Opo, sabi po, ito po, in fact, ang Psalms 37, kung hindi ako nagkakamali. Okay. Saints kay David, kay King David. So, dapat po, kaya ko to nangingiti, kasi di ba po nagtuturo kami ng biblical financial. Tapos, minsan, may kwento. Ito yung magandang kwento. Minsan po, to si Lalang, yung kasama po namin sa church, asawa ng pinsan kong si Bok. Nagluto po siya ng sinangag, tinapa, yung sinangag na may tinapa. Tinapa rice, yun. Gusto-gusto ko po yun. So, ang ginawa niya sa akin, kumuha siya ng gamit sa church, doon niya inilagay yung tinapa rice, Daddy. Tapos, nadala ko po yun sa bahay, yung mangkok nung tinapa rice. Tapos, nung magtuturo na ako, pupunta akong Bicol, nakakita pa ako ng isang verse na ganito, na yung bang, pag ikaw, manghihiram, di ba, at hindi mo siya ibinabalik, hindi yun tama. Okay. Naaalala ko yung mangkok. Ano ginawa mo? Ang ginawa ko, nilinis ko yung mangkok, tapos tinignan ko yung cabinet. Baka may gamit pa yung church sa akin. Okay. So, ang ginawa ko, tinignan ko sila lahat, tapos may nakita ko ito sa church ito. Kasi nga minsan magpapadala sila ng ulam, di ba, gano'n. Tapos hindi ko na nababalik yun. May isang matinding verse, yung sabi nga niya, kapag yung hinira mo, inangkin mo na, mali yun. So alam niyo po, ang ginawa ko, binalik ko lahat. Hindi gumagawa ang Diyos sa buhay mo, anak. Para namang hindi. Kaya nga. Yun. Magaganda ka. Banda ka. Ayan. So, dapat po ganun. Kaya nung na-realize ko yun, ibinalik ko lahat. Tawa ko ng tawa whenever I tell the story. Kasi hindi natin namamalayan. May mga gamit tayo sa bahay na hindi atin. Tapos hindi natin binabalik. Di ba po? Dapat yun ibinabalik. Ay, masama pala. Lalo na po yan sa mga churches. Alam niyo kung bakit. Nauubos ang kutsara, nauubos ang pinggan, nauubos lahat. Wala. Yung pala, inuuwi ng mga members. Mali talaga yun. Opo. Kasi yung gamit sa templo, hindi dapat gamitin sa bahay. Inuuwi. That's right. Ayun ang ginawa noong sa panahon ng Oo nga, di ba? At ginamit pa sa inuman yung mga gamit sa templo. Opo. Naku. Kaya mga kaibigan, siguro tatawa-tawa kayo ngayon sa amin. Kasi, totoo yan ginagawa. Simpleng bagay lang yan Pero makikita mo yung pagkakaiba, ano?
Kasi pag pinag-usapan natin ang honesty at saka integrity, sa Panginoon, 100% absolute honesty yan. Ang kanyang gusto. Ang kanyang requirement. So, kahit dun po sa mga liliit na bagay, yung sabihin natin, kutsara lang naman yan, Ate Beth, kahit na. Kutsara man yan, tinidor man yan, baso man, pitchel man, mangkok man, pinggan man ng church, hindi ikaw may-ari, hindi tayo may-ari sa church Sa yun. templo yun. Sa templo yun. So, kaya, kailangan ibalik. Dapat di ba po, ibalik. Kasi, kung hindi, mapapasama ka doon sa wicked. category ng wicked. Kaya, alam niyo, sa totoo lang, kaya ngayon, pag may mga gamit ako sa church, yung halimbawa, Ate Beth, ganyan, the following day, ibabalik ko yan. The following day, ibabalik ko yan. Hindi pwede. In fact, ngayon nga pong Christmas, ang project po ng mga kababaihan namin sa church, hindi kami magbibili ng regalo for each other. Yung pondo na makukuha namin, halimbawa, kung may budget kaming 100 pesos, pag iipon-ipunin po namin yung 100 pesos na yon, at yun po yung ibibigay namin sa church or ibibili namin ng kutsara tinidor ang church para po magamit. So, ganon. It's gamit po ng church yun, gamit ng church. So, kahit po sa mga kapitbahay natin, di ba? Nanghihiram. So, mahalaga po na ibalik, ha? Kasi sa pamantayan po ng Panginoon, 100% absolute ang honesty at saka integrity. At yung pinag-aralan natin, ang pagkakaiba ng masama at ng matuwid. Maliwanag talaga yan. Ang matuwid, nagbabalik ng gamit. Nagbabayad ng utang. Ang masama, inaangkin na. Grabe. So, ang ganda ng salita ng Diyos. Kaya nga, practical, di ba po? Very practical. So, mga kaibigan, ganun po dapat ang ating gawin, ha? Okay po. Lalo na ngayong Pasko, magkakahiraman ng mga container, Tupperware, ano pa ba yun? Ibalik agad. Kung ibalik nyo, lagyan nyo din ng laman. Ayun, lalong matutuwa ang Panginoon. Para may pasalamat. Dahil Pasko naman. Yun naman, Daddy, generosity at work naman. Yes, okay. Amen. So, pray na po tayo. Pray ka na. Panginoon, maraming pong salamat sa amin pong pinag-uusapan. Ayaw naman po namin na malagay kami dun sa mga wicked. Gusto namin dun kami sa mga righteous, Amen. Panginoon. Amen. So Lord, even in the simplest things, like borrowing stuffs or lending money or borrowing money, Yes. Panginoon, ang talagang prinsipyo mo, hindi yun amin, kailangang ibalik namin yon. At pananagutan namin, Panginoon, na ibalik yung mga bagay na yon o ibalik yung bayaran yung aming pagkakautang kasi it's our word, it's our promise. At kailangan po namin gawin yon. That's one of the factors of honesty and integrity. Amen. So Lord, salamat po for reminding us of this. Kahit nagtatawanan po kami, yes, kami po nangyayari po to sa aming mga buhay. Pero salamat po. At nire-remind mo uli kami. Lalo na po ngayong panahon ng Pasko. That's right. Lord, this morning, naalala po namin pag-pray ang mga love namin. Si Ate Flonette de Castro, thank you, Lord, for her life. Thank you, Lord, for the miracle that you've done in her life. Salamat po. She's a blessing to many. She's a blessing to me. Papasalamat po ako, Panginoon, ate-ate ko siya. Salamat po kay Ate Flonette. Ganun din, Lord, si Leia Saa. Thank you, Lord, for her life. Thank you, Lord, sa kanilang dalawa ni Manolo. Pagpalain mo po sila, Panginoon, and continue to bless them and use them. Si Herlina Pavlevino, si Erlinda Bartolome, si Jean Medina Jeronimo, si Ana Manapat. Lord, sa mga pangaling nabanggit, pagpalain mo po ang mga kapatirang ito, lalo po silang gamitin at lalo mo po sila, Panginoong, patatagin sa pagkakilala sa iyo. Marami pong salamat. Panginoon, salamat po sa mga tagapakinig namin sa palatuntunang gabay. Isang pagkakataon po, dumalaw kami sa isang namatayan kay Mr. Ahok na kinuha na ng Panginoon. At doon nagkwentuhan kami tungkol sa kabutihan ng Panginoon. At mayroon pong grupo ng mga kabataan doon, Panginoon, mga millennials, professional. At yun pala ay nakikinig ng palatuntunang gabay. Panginoon, nagkakilala kami at tuwang-tuwa sila na kami ay nakita. Si Beth, kilala rin at nakikinig talaga sa gabay. Pagpalain po ang mga kapatid na ito, dakilang Diyos. Saan man sila naroroon, hindi ko na po naitanong ang kanilang mga pangalan, but tuwang-tuwa silang nakipagkamay at purihin po ang Panginoon. Dahil sa salita, nagkakaisa, salita mo.
Patuloy po, Panginoong, pagpalain ang mga tagapakinig, hindi man namin sila kilala, saan man sila naroroon, salita mo ang siyang naghahari sa kanilang mga buhay, na ito'y nagbabago nga po. Gaya ng aming pinag-aralan, ang pagkakaiba ng masama at matuwid, ginagawa ang dapat gawin dahil yun po ang iyong kalooban. Huwag po ninyo kaming lalampasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Skies are blue. So sa atin pong pagsunod sa Panginoon, di ba? Kahit maliit lang 'yan, matapat tayo. Kasi Dad, alam mo, yung faithful na salita sa Tagalog matapat. Yung honest at Tagalog matapat. So sa Pilipino, ang matapat, faithful at honest. Lalo na kung ikaw yung Pilipinong Kristiyano, Ay, diba dapat tapat talaga. So mga kaibigan, yan po yung mga lessons natin ngayong umaga. Simple, pero malalim, di ba? Pero there's a choice we have to make. Kailangan maging matapat tayo. Amen. So ito po si Beth Flores. Life is not a series of chances. It's a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus, nating sinasamba at niluluwalhati, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena. At Kina Villanueva. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortiz, nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli, sa isa na namang gabay. Babies crying, I've watched them grow. They learn much more than I ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes. I think to myself, what a wonderful I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful